أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating paksa ay ang kahalagahan ng sunnah ratiba at pamamaraan ng sunnah ratiba. Ang sunnah ratiba una-una o yung tinatawag na sunnah ratiba ay ito yung kaakibat o kasama ng obligadong sala. Ito yung ginagawa natin na kasama ng ng ating obligadong mga sala. Okay? Yan ang sunnah ratiba. Ang hatol nito sa Islam ay ito po ay sunnah muakkada. Ito po ay sunnah muakkada ayon sa jumhur ng mga ulama. Ayon sa jumhur ng mga ulama. Ibig sabihin, ito ay napakainam na isabuhay. Pero ito po ay sunnah, hindi siya obligado. Ito ay sunnah at napakainam na ito ay isabuhay ng isang mananampalataya. At ang kainaman o kahalagahan ng sunnah ratiba ay kabilang ito sa mga sunnah na sala na ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na kanya sinabi na awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu. Ang pinakaunang bibilangin o lilitisin sa isang alipin sa araw ng paghukom ay ang kanyang sala, at kapag nagtagumpay ito ay magtatagumpay ang kanyang ibang mga gawain, at kapag ito ay hindi nagtagumpay ay tunay na hindi rin magtatagumpay ang kanyang ibang mga gawain. At kadugtong ng hadith na ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa in intaqas min faridatihi shay'un qala ar-rabb tabaraka wa ta'ala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Rawahu At-Tirmidhi. Kadugtong ng hadith na ito na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na kapag nagkulang ang kanyang obligadong sala. Ibig sabihin, meron tayong mga pagkukulang sa mga obligadong sala natin. Maaring ang sala natin ay maraming pagkukulang dahil sa hindi tayo makafocus sa sala o kaya minsan nalilit tayo sa ating sala. So dahil tayo ay may pagkukulang sa sala, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na unduru, tingnan nyo ang aking alipin kung meron siyang mga sunnah na sala. Kung meron siyang mga sunnah na sala. Ibig sabihin, ay dito kailangan ng tao yung sunnah na ginagawa natin. Hindi maiwasan na tayo ay marami mga pagkukulang sa ating mga obligadong sala. At dito, kapag tayo ay maraming sunnah, ay uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga anghel na tingnan nyo ang aking alipin kung meron siyang mga sunnah na mga sala at ikumpleto nyo sa kanyang mga pagkukulang sa kanyang mga obligadong sala. Kaya napakainam po. Huwag nating isipin na itong mga sunnah na ito ay walang halaga kay Allah, bagkus ang isang sala ay napakainam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunnah na sala, kapag ito ay sinabuhay ng isang tao, ay nabanggit rin sa isang hadith na kapag tayo ay nagsasala ng sunnah ay napapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay nabanggit sa mga hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kapag nagkulang yung mga obligadong sala natin, dahil una-una hindi natin alam kung tinatanggap ang sala natin. At hindi po lingid sa inyong kaalaman na kapag tayo ay nagtakbir, Allahu Akbar, makikita nyo, mararamdaman nyo, nandyan si syaitan. Makakalimutan mo minsan ang iyong sala, nasa isip mo ay kung ano yung nawawala, kung ano yung mga problema mo, ano yung mga plano mo, lalo na pag malapit ang bakasyon mo, na lutang ka. So dito makikita mo na marami tayong pagkukulang sa sala. At dito, alhamdulillah, ay bilang awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay utusan niya ang mga anghel na tingnan nyo ang alipin ko kung mayroon siyang mga sala na sunnah upang makumpleto ang kanyang mga obligadong sala. So dito, alhamdulillah, makikita natin kung gaano kahalaga itong mga sunnah na ginagawa natin na sala. At nabanggit din sa hadith ni Aisha radiyallahu anha na kanyang sinabi na man thabara ala 12 raq'a fil yawmi wal layla banallahu lahu biha baytan fil jannah. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dito sa hadith na ito ay nagkakhilaf ang mga ulama sa hadith na ito.
At ang kahulugan ng hadith na ito ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ay naiulat na mula sa hadith ni Aisha, na sino man ang pangalagaan niya, sino man ang pangalagaan niya ito yung 12 na salah, 12, sa ibang riwaya ay 10 yung ratiba. Dito sinabi niya, sa gabi at sa umaga, sino man yung pangalagaan niya ang sunnah na ito, ay ipapatayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang tahanan sa paraiso. Allahu Akbar. Ibig sabihin ay kabilang ito sa daan upang tayo ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang nangangalaga sa sunnah maliban sa siya ay nangangalaga sa obligadong sala. Siyempre, unahin natin ang obligadong sala. At ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, na kanyang sinabi na walang nag-iiwan, yung sinasadya ng iwan ang mga sunnah ratiba maliban sa patunay ito sa kanyang kakulangan sa kanyang relihiyon. Maliban sa patunay ito sa kanyang kakulangan sa kanyang relihiyon. Ito ay sunnah pero napakainam po ito dahil ayon sa majority ng ating mga ulama, ito po ay sunnah muakkada. Napakainam po na ito ay sa buhay ng isang mananampalataya. Ang sunnah ratiba, anong pamamaraan ng sunnah ratiba at ilang rak'a ito? Okay, unahin natin ang fajr kasi dito tayo palagi nagsisimula, pero pwedeng ang iba nagsimula sa duhur. Unahin natin ang fajr. Ang fajr, nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa isang riwaya ay sinabi ni Ibn Umar radiyallahu anhu na hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at. Ay hafidtu, ibig sabihin ay nalaman ko, nakita ko at pinangalagaan ko mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang 10 rak'a na ito ang sunnah ratiba. Sa ibang riwaya, sa hadith ni Imam Muslim, ay ito ay 12. At pwede ito at pwede ang 10 at pwede ang 12. Okay, paano naging 2? Paano maging 10? Unang-una ay ang salatul fajr. 2 rak'a yung ratiba ng fajr bago magsala ng obligadong sala. Kapag nag-adhan ng fajr ay magsisimula ka na magsala ng 2 rak'a na sunnah ratiba, at pagkatapos mo magsala ng sunnah ratiba, saka ka magsasala ng obligadong sala. Kung ikaw ay sa bahay, kung ikaw ay sa masjid, ay magsasala ka ng sunnah, pagkatapos ay hintay mo ang iqama upang magsala ng obligadong sala na fajr. So 2 rak'a bago ang fajr. Okay. Ang duhur naman, salatul duhur, sa isang riwaya ay 2 rak'a before ng duhur. Ibig sabihin, kapag nag-adhan ng duhur, magsasala ka ng 2 rak'a. Ito po yung mga sunnah, hindi ito yung mga obligado, ha? Okay, pagkatapos ito ng 2 rak'a na sunnah, ay pagkatapos ng sala na duhur, ay magsasala ka ng another 2 rak'a. So, 4 po ang ratiba sa duhur. 2 bago ang salatul duhur at 2 after ng salatul duhur. Sa ibang riwaya, sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, ay 4 na rak'a bago magsala ng obligadong salatul duhur. Ibig sabihin, kapag nag-adhan, magsasala ka ng 4 na rak'a. Kapag nag-adhan na, 2 rak'a, tapos 2 rak'a, 4 na rak'a lahat yan. Pagkatapos ay magsasala ka ng obligadong sala na salatul duhur, at pagkatapos ng sala ay magsasala ka ng 2 rak'a na ito ay ratiba. So magiging 6 na rak'a. 4, 2 bago ang duhur, at pagkatapos ng sala ng duhur ay 2 sa ibang riwaya. So pwede po na 2 before at after ay 2. Pwede rin kung kaya natin na yan ay gawin natin na 2 bago, 4 na rak'a lahat bago magsala duhur, bago magsala, at pagkatapos ng sala ay 2 rak'a. Lahat po yan ay pwede natin gawin. Okay? Ang salatul asr ay wala pong ratiba. Salatul asr ay wala pong ratiba. Kapag tayo pumasok sa masjid, pwede tayo magtahiyatul masjid, pero wala pong ratiba ang salatu al-asr. Okay, dito tayo sa maghrib. Ang maghrib, ang salatul maghrib ay pagkatapos ng salatul maghrib. Ibig sabihin, nag-adhan, nagsala ng maghrib, pagkatapos ng sala ng maghrib ay 2 rak'a. Yan po ang nabanggit na ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang sunnah rin ay mainam na isagawa ito sa bahay kung hindi
ibig sabihin ay masisira ang sala mo sa bahay. Ibig sabihin dito ay kung hindi ka maistorbo sa bahay. Ibig sabihin, marami sa atin minsan maingay sa bahay, doon na lang sa masjid isala. Pero kung meron kang sariling salahan, hindi naman masisira ang sala mo doon o kaya hindi ka maistorbo doon, ay mainam po na isagawa sa bahay ang sala na ratiba na maghrib at saka sala ratiba ng isya. Ganun din ang fajr na minsan ay sinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang bahay. So dito, after ng maghrib ay dalawa, after ng isya ay dalawa. Yan po ang mga sunnah. Ulitin natin, bago mag-fajr, okay? Ibig sabihin, dapat ay mag-adan muna siya. Pag nag-adan, saka ka mag-sunnah. Kapag nagsala ka ng bago mag-adan, ay hindi po yung matatawag na ratiba. Yan po ay sunnah. Okay? So, dapat mag-adan, saka ka magsala ng sunnah na ratiba. Okay, dalawa, bago ang fajr. Sa duhur ay dalawa, bago ang duhur, at after ng duhur ay dalawa. Pwede rin na apat na rak'a bago ang salatul duhur. Ibig sabihin, dalawa. Okay, mas mainam po yung dalawa. Pero kung may magsala po, na ipunin niya yung apat na rak'a at isang tasyahud lang, sa huli lang ang tasyahud niya, ay pwede po yun. Ha? Kung isang beses na isasala yun, walang unang tasyahud, kundi huling tasyahud lang, pwede po yun. Maaari po yun. Pero mainam po yung dalawang rak'a. Mainam po yun. Okay? At ang salatul asr, wala po. Ang salatul maghrib ay after ng sala. Ang salatul isya ay after ng sala. Yan ang mga sunnah ratiba ng tinatawag na mga sala. Ang salatul jum'ah, may ratiba? Wala. Okay. Ang salatul jum'ah ay wala pong ratiba pagka dumating tayo sa masjid, kundi tahiyatul masjid ang isasala natin. After ng sala na ratiba, after ng salatul jum'ah, ito ay sa jum'ah. Ito yung nagsala sa masjid. Ito yung mga nagsala sa masjid. Dahil ang babae ay magsasala siyempre ng kanyang salatul duhur sa bahay. Pero kung siya ay magsala sa masjid, ay kasama niya sa hatol yung mga nagsala na lalaki sa masjid. Ano kanilang gagawin? Pag dumating sa masjid, wala pong ratiba, kundi ang gagawin ay tahiyatul masjid. Pagbati sa masjid. Pagkatapos ng sala, ay sa ibang riwaya, ay nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng 4 na rak'a at pwede rin na 2 sa masjid at 2 sa bahay. Okay? Pwede rin na isang beses na 4 na rak'a sa masjid. 2. At pwede rin na sa bahay na tinatawag na 4 na rak'a, 2. Okay. Ayon naman kay Sheikh Uthman Al-Khamis, hafidahullah, na kung magsala ang tao ng ratiba na 2 rak'a after ng Jum'ah, ito po ay pinapahintulutan din. Pinapahintulutan din. Pero mainam po, ang ratiba ng Jum'ah, ng salatul Jum'ah, yung mga nagsala sa masjid, ay 4 na rak'a. 2 rak'a, 2 rak'a, after ng sala na ng Jum'ah. Okay? Ganon din, pwedeng isa sa masjid, 2 rak'a sa masjid, 2 rak'a sa bahay. Pwede rin na 4 na rak'a sa masjid o kaya ay 4 na rak'a sa bahay. At ayon nga sa nabanggit natin kanina, na nabanggit ni Sheikh Uthman Al-Khamis na isa sa mga estudyante ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, pinakamagaling na mga estudyante niya na siya ay nasa Kuwait. Sinabi niya na kung magsala ang tao ng 2 rak'a, ito po ay maituturing din na ratiba ng salatu al-Jum'ah. Yan po ang mga rawatib ng mga sala. Ganoon naman, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapag siya ay naglalakbay, ibig sabihin siya ay pumunta ng malayong lugar. Naglalakbay, hindi yung malapit lang. Yung 30 minutes dumating ka na, hindi yun. Kundi maglalakbay ay yung talaga magpe-prepared ka ng mga pagkain, ng pera, ng ano mo, kasi mga gamit mo, kasi alam mo na ikaw ay maglalakbay. Kung ikaw maglalakbay, si propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nabanggit ni Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, na ang pinapangalagaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sunnah kapag siya ay naglalakbay ay ang sunnah na fajr na 2 rak'a at saka yung salatul witr. Yan ang hindi hiniiwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sunnah na fajr at saka yung salatul witr. Hindi yan iniiwan ng propeta. Siya man ay nasa Madina o siya man ay naglakbay, yan ay sinasabuhay niya. Ang mga rawatib ng duhur
ang rawatib ng Maghrib at saka Isya, yan ay iniiwan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay naglalakbay. Maliban sa Fajr. Dahil sinabi ng mga ulama, ang Fajr ay napakainam na ito ay gawin. Dahil ito ay sunnah muakkad, ay hindi iniwan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya man ay naglalakbay o hindi naglalakbay. Ganun din na nabagit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ang dalawang rak'a na sunnah na fajr ay mas mainam ito sa gantimpala kay Allah kaysa mundo at napapaloob dito. Allahu Akbar. Dalawang rak'a na fajr. Allahu Akbar. Siyempre, fajr yun eh. Kailangan talaga gigising ka, magsasala ka, subhanallah. Kaya napakalaking gantimpala. Kaya napakalaking gantimpala ang salatul fajr na hindi talaga iniwan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Pagkatapos, ang sunnah na basahin dito sa mga sunnah na ito ay yung unang rak'a ay suratul kafirun at pangalawang rak'a ay suratul ikhlas. Suratul kafirun sa unang rak'a, pangalawang rak'a ay suratul ikhlas. So lahat po halos tayo ay alam natin ito. Okay, ang nabanggitin ng mga ulama, may mga pwede bang bayaran kapag naiwan natin ang ratiba? Ang napagkaisahan po nila o yung mas marami po mga ulama na nagsabi na ang salatul fajr, at katulad ng sinabi ni Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na ang salatul fajr, ang salatul fajr, yung ratiba ng fajr, yung ratiba ng fajr ay yun ang pwedeng bayaran kapag naiwan mo. Halimbawa, nakatulog ka, nagising ka, malapit ng ikama, so nagudo ka, pumunta ka na masjid, pagdating mo na masjid ay nagsasala na ng salatul fajr. Ayon kay Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ay pwedeng bayaran mo ang sunan ratiba ng fajr. Ang sunan ratiba ng fajr sa 2 oras. Pwedeng pagkatapos ng sala na obligado at pwede rin na kapag sumikat ang araw at lumagpas pa ng 15 to 20 minutes. Ibig sabihin, yung sumikat ang araw ng alas 6 Gs. Okay? Pag sumikat ang araw ng alas 6 Gs, ay hintayin mo na mag 6:30. Palagpasin mo ng 15 to 20 minutes. Pagkatapos nun, ay pwede ka na magsala ng sunnah ratiba ng fajr. Dahil yan ay ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paglalakbay kasama ng mga sahaba na isang beses ay nakatulog sila. At paggising nila ay inutusan sila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na umalis sa lugar na yon at nung lumipat sila ay nagsagawa muna ng sala na sunnah pagkatapos ay saka sila nagsagawa ng obligadong sala. At sa ibang riwaya, mayroong isang sahaba na nagsala ng after fajr. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ano yung sinala mo? Dahil hindi pwedeng magsala after ng fajr. Sabi niya, 2 rak'a na fajr na sunnah. At ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito ay pinapahintulutan dahil kung ito ay babayaran mo yung mga hindi mo nasala na sunnah ratiba pagkatapos ng sala. Maliban doon, hindi pwedeng magsala ng sunnah pagkatapos ng fajr. Ang ibang mga ulama naman, kanilang sinabi na kapag yung ibang mga oras, ibang mga ratiba ay hindi pwedeng bayaran maliban sa fajr. Maliban sa fajr dahil meron tayong dalil. Pero sa ibang mga ratiba ay ayon sa ibang mga ulama kanilang sinabi na kapag ito ay nakalipas ay hindi na babayaran. Pero kapag ayon sa mga ulama, kapag nakasanayan talaga ng tao na siya ay nagsasala ng ratiba palagi, ay inshallah ay ito ay makukuha niyang gantimpala. Dahil siya ay nakasanayan, ay sinasabuhay niya. So yan po ang sunnah na ratiba na kaakibat o palaging kasama ng mga obligadong sala. Kung mayroon po kayong katanungan about sa ating lecture o sa ibang mga lecture, pwede po kayong magtanong inshallah sa pamagitan ng comment o kaya pwede po kayong mag-message kung hindi natin mapansin ang inyong mga comment o mga katanungan. Nawa po ay gantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron po kayong mapansin muli na may mga pagkakamali tayo na babanggit, ang mahalaga po ay mag-message po kayo sa akin at meron po kayo syempre ng dalil para ito ay pag-usapan natin at kung mali ay para ito ay maitama natin inshallah. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.